my lawyer should be present. Ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not going anywhere. Just leave the room now. Sinubukang basahan ng transfer order ng tauhan ng House Legislative Security Bureau ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez bandang alas 11:30 ng gabi kagabi, araw ng Biyernes. Layon siyang ilipat sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Matapos ang ilang minuto, sinubukan ulit basahin ang kautosan nang biglang dumungaw si Duterte at nagpakilalang abogado ni Lopez. Humingi ito ng kopya ng transfer order sabay sarado ng bintana. Madaling araw ng Sabado, umiiyak na humarap si Lopez sa isang online press conference at sinabing hindi siya aalis ng pasilidad. I told them, I want my lawyers. I am not going anywhere. I am not going anywhere. And then I told them to get out of this room. Because as a detainee of this facility, this is my space. And then when they left, I pushed that. Look at that. I pushed that by myself. I have a chronic backache. Because I am so scared. Malito eh. People have rights in this country. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, na pagdesisyonan nilang ilipat si Lopez dahil sa hamon sa seguridad bunsod ng pananatili sa Kamara ni Duterte. At kami nga po ay nagkaroon ng special session kagabi through Zoom, via Zoom po. At doon po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na rin po ng ating Vice President. Kaya nga po napag-desisyonan po ng mga miyembro ay ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na ma-secure. Actually, that's being the Vice President. We bent over backwards and allowed her to go beyond yung mga house rules limitations natin. So the answer to your question is pinagbigyan ho natin pero sumobra. And it is bawal na ho yung ginagawa na sinasabi ninyo na beyond yung certain time, beyond actually Friday yun, dapat beyond 5 o'clock po. Hindi na ho dapat nakakapasok ang hindi ka mag-anak at hindi detainee mismo. Kalaunan, nagsuka at hinimatay umano si Lopez kaya kinailangang dalhin sa ospital. Pasado alas 3 ng umaga nang madala sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez kasama si Duterte. Manitsua ang pagpresenta sa sarili ng pangalawang Pangulo bilang abogado ni Lopez. Pinagbabawal sa Article 7 Section 13 ng Saligang Batas ang Pangulo, Vice-Presidente, mga miyembro ng gabinete na humawak ng iba pang opisina o posisyon habang nanunungkulan at gumanap sa iba pang propesyon. I do not know where the Vice President is getting this idea that she can stand as counsel for Attorney Lopez. Tinanong si Chua kung posible itong maging basehan ng impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Well, frankly speaking, we have yet to talk about it, but I'm just saying that the excuse of the Vice President to stand as legal counsel prohibits under the Constitution. Sinagot din niya ang pahayag ni Duterte na tangkang pagpatay umano ang nangyari kay Lopez. Ito po ay security concern lamang po ang ating pong ang napagdesisyon, kaya po nag-desisyon ng committee para po humantong sa ganyang desisyon. Wala naman po kung nakuhang instruction galing po sa speaker. Ito po ay napagdesisyonan po ng mga miyembro po ng committee. Tinunagsa naman ng ilang mambabatas ang maaanghang na pahayag ni Duterte tulad ng diretsahang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos. Naalarma ang ilang mambabatas at iginiit na kailangang paigtingin ang seguridad ng Pangulo, unang ginang at House Speaker. Ayon kay Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, irresponsable at nakababahala ang mga pahayag ni Vice President Duterte. Iginiit niya at nitagig Representative Amparo Maria Zamora na hindi ito dapat baliwalain o konsintihin. Tiniyak ni Zamora na iimbestigahan ng Kamara ang pagbabanta ng Vice-Presidente sa Pangulo. Hindi anya dapat binabaliwala ang mga ganitong pahayag, lalo na mula sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Nababahala naman si Tingog Party List Representative Jude Asidre sa anyay toxic na asal ng Vice-Presidente na posibleng refleksyon ng kondisyon ng
ng kanyang pag-iisip. Dapat din anyang bigyan ni Duterte ng karampatang dignidad ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Giit ni na ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at House Assistant Majority Leader Jefferson Conghon, ilihis lang ang totoong usapin sa umunoy questionableng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Hinimok naman ni Akbayan Representative Percy Sendanya si Duterte na ipaliwanag na lang niya kung papaanong ginastos ng OVP at DepEd ang pera ng bayan. Namimihasaan niya ang pangalawang Pangulo dahil umano sa kanyang posisyon o dahil walang ginagawa ang Kongreso para sawatahin siya.